Gaano nga ba katagal makukuha yung perang niloloan natin sa SSS? At paano na rin ba mag-apply online? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sobrang daling mag-apply ng loan sa SSS. Kung gamit nyo ay yung computer ninyo, pumunta lang sa loans. Kung gamit naman ay cellphone, merong 3 lines sa bandang taas, i-click lang yon at hanapin ang loans. At mula doon, piliin ang loan na i-apply ninyo. Halimbawa, salary loan. Kung wala namang error, makikita nyo kaagad to. Pero kung meron, halimbawa, kailangan nyo munang mag-enroll ng bank account o hindi kayo pasok, hindi kayo qualified para mag-loan, unfortunately, kailangan nyo munang gawin yung mga iyon o hintayin kung kailan kayo maging qualified. At para nga pala maging qualified, dapat meron kayong at least 36 monthly contributions sa SSS. At in the last 12 months o yung nakaraang taon, dapat meron kayong 6 na buwang hulog doon. Okay lang hindi magkakasunod, basta in the last 12 months, merong 6 monthly contribution. Kung mas marami yung nahulog ninyo, more than 72 months, mas mataas yung pwede ninyong ma-loan, which is makikita nyo dito sa loanable amount. Dahil sa account na to, naka more than 72 contributions na, makikita rin yan dito sa SSS online account. At in the last 12 months, halimbawa nag-a-apply tayo ng April, yung 12 months noon, kung babalik ka, merong 6 monthly contributions, pasok talaga para sa salary loan. Nga pala, kapag yung contributions na yon, yung membership type ninyo ay nagbago, halimbawa employee naging voluntary agad, kailangan meron kayong at least 6 monthly contribution ng parehong membership type. Kung employee, employee 6 months. Kung self-employed, OFW, ganun din for the next 6 months. At kapag okay na, balik tayo sa salary loan ulit. Scroll down lang sa pinakababa. Halimbawa, gusto ko 40,000 pesos. Nga pala, pwede itong bawasan. Click lang natin yung next. Ito yung sa disclosure. I-review ito bago mag-proceed. Makikita rin dito nga pala kung magkano yung ikakaltas kada buwan sa inyo ng SSS. At magkano rin yung interest rate na i-apply. By the way, sa ngayon 10%. Pwede pa itong magbago. Kasi sabi mismo ng SSS na yung interest rate na ina-apply na 10%, ibababa pa nila ng 8% para sa salary loan at 7% naman para sa calamity loan. So, i-double check nyo dito kung magkano na ba yung interest. Mas mababang interest, mas maganda kasi mas maliit yung ibabayad natin doon sa SSS account natin. Kapag okay na dito, i-check lang tong I have read and then click next. Ito yung summary. Ang take-home pay pala talaga natin ay hindi 40,000 pesos. Bawas kasi service fee at yung advance na interest din, kaya ito na lang yung makukuha natin. I-check natin ito sa baba at i-click ang submit. I-check lang din to, i-click ang OK, at hintayin ang confirmation. I-check nyo rin yung email na ipapadala ng SSS about sa transaction na ginawa ninyo. Para sa mga employees, kailangan nyo pang mag-heads up or i-inform yung HR ninyo o yung kumpanyang pinagkatrabahuhan ninyo para sa in-apply ninyong loan. Kapag na-approve na nila yon, tatakbo ng another 3 to 5 working days para makuha ninyo yung pera mula sa SSS. At itatransfer nga iyon doon sa bank account ninyo para sa mga online application. Pero kapag over-the-counter kayo nag-apply, 5 working days pa yan bago ma-process. Pwedeng mas matagal kapag over-the-counter. At katulad nga nasabi ko kanina, para sa mga employees, meron pang another step, which is yung i-approve pa ng HR or ng company na pinagkatrabahuhan. Pero para sa mga voluntary members, OFW, o basta ikaw yung naguhulog sa SSS account mo, hindi na kailangan ikalta sa sahod, hintayin na lang ang approval ng SSS mismo. At katulad din kanina, 3 to 5 working days after ma-approve ng SSS, yung pag-transfer ng pera doon sa bank account para sa mga online application. Tandaan lang din pala na pwede kayong magkaroon ng error sa SSS katulad ng wala pa kayong disbursement account o yung bank account na pwedeng i-enroll dito sa SSS. Yung bank account kasi na naka-enroll dito, katulad nung sa akin, ito yung makakakuha ng i-claim ko sa SSS. Mapa-loan man yan or benefits. Katulad ng halimbawa maternity, unemployment, sickness at marami pang iba. Para sa pag-enroll ng bank account, piliin lang ang bank, PesoNet Bank at piliin yung banko dito. Siguraduhin na nakaka-receive ng PesoNet transfer yung bank account ninyo. Pwede nyo i-double check, pwede kayo mag-transfer ng pera sa bank account na yan, or pwede nyo i-double check doon sa banko nyo mismo. At para sa step-by-step guide kung paano nga ba mag-enroll ng disbursement account, also kung wala pa kayong SSS online account, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Or yung mga link ay nasa description sa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!